Good morning po sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa programa ng Bread of Life. Muli po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos ay narito para po maghain sa inyong muli ng tinapay ng buhay na dili iba ang salita ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, tayo po ay bumati muna sa ating pong mga kaibigan, mga kamanggagawa, mga kababayan. Una po dito po sa lalawigang aking kinalalagyan sa mga taga Camarines Norte, sa iba't ibang church, iba't ibang denomination at congregation, sa lahat po na aking mga kababayang mga Bicolano, maray na aga sa Indogapos, dyan po sa Naga, Legazpi, Albay, Sorsogon, Catanduanes, dyan po sa lugar po ng Masbate City. So bagamat tayo po ay dinaanan ng medyo hindi naman kalakasang bagyo, nagkaroon tayo ng low pressure at grabe po yung ulan ng mga nakaraan. Salamat po at medyo okay na po ang panahon. At tayo po ay hindi mahadlangan kahit po medyo masama ang panahon. Nagpasalamat tayo sa ating Panginoon na ang ating programa ay nagpapatuloy para po tayo ay patuloy na hatidan ng mabuting balita mula sa salita ng ating Panginoon. Kung ang bagyo ay nakakapinsala, nakaka-istorbo sa atin, nakakapagbigay ng abala sa mga may trabaho dahil nga sa malakas na ulan at baha, ang salita ng Diyos po ay nagbibigay ng encouragement, ng katatagan at kasiglahan sa ating buhay pananampalataya. Kaya tama lang po na araw-araw, every 6 a.m. ay ating pong pagsaluhan ito sapagkat dito po ay nakakakuha po tayo ng lakas na paghuhugutan natin ito ng lakas para sa pang-araw-araw na pagharap natin sa bawat hamon ng buhay. Oh, glory to God sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Calabarzon area, sa iba't ibang church, sa iba't ibang denomination, iba't ibang kongregasyon man ang inyong kinalalagyan. Maalam na pagbati po sa ngalan po ng ating Panginoon. Salamat po sa maagang naka-online kay Sister Edita Almasol. Yan po ay from Baguio City na ngayon po ay kasama na natin sa programang ito. At ipagpatuloy natin ang ating pagbati sa lahat ng mga ministry, congregation, denomination, diyan po sa Calabarzon area, sa Shalom Ministry, sa Burgos Mission Church sa Montalban, diyan po sa Pateros, sa Jesus the Word of Salvation, diyan po sa Jesus the Rock of Salvation sa Pasig, diyan po sa Jesus Dancer Church sa Parañaque, sa Hope Church po sa Cavite, at sa marami pang mga church, denomination, congregation, iba-iba mang ang inyong kinalalagyan, ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong ginagawa ngayon, nawa ay loobin ng Diyos na tayo po ay magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Good morning po sa inyong lahat. At sa iba pang mga nandyan sa North Luzon, mapagpalang umaga po mga mahal kong mga kababayan, anumang church, denomination kayo, ay ang pagpapala ng Diyos ay lagi pong sumaatin. Diyan po sa mga taga-Palawan, so sa lahat ng area ng Palawan, anumang church, denomination, congregation na inyong kinalalagyan, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating mga kababayan po sa Kabisayaan, maayong buntag sa tanan at ganun din sa lahat ng mga taga Mindanao. Saan man lugar kayo ng Mindanao, anumang church, denomination, congregation, organization ang inyong kinalalagyan, maalam na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon ang ipinaabot ng inyong lingkod, ng inyong kamanggagawa kay Kristo Jesus. To God be the glory po. Purihin ang Panginoon. Salamat Sister Merna Tipasi na naka-online ka na at nariyan para makasama namin sa aming gagawing pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Paabutin natin ang maalab na pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan po sa lugar po ng California, USA, sa iba't ibang lugar po ng California, kasama na po ang mga taga-LA. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po, Sister Romibay Ipogwak. Alam ko po, taga Baguio yan. Good morning, sister, na nandiyan ka para sumama sa aming pag-aaral ngayong umaga. At batiin din po natin ang ating mga taga-subaybay dyan po sa Canada. Magandang araw sa inyo, saan mang lugar kayo dyan sa Canada, dyan po sa New Zealand. Mapagpalang araw po. Lagi po tayong samahan, pagpala at ingatan ang ating mahal ng Panginoon. At ganoon din po sa ating pong mga taga-subaybay sa iba pa pong mga lugar, sa iba pang mga bansa, dyan po sa lugar ng
South Korea. So anumang church, denomination, congregation, ang inyong mga kinabibilangan dyan, mapagpalang araw po mga kaibigan, kababayan ko Pilipino dyan sa South Korea. Salamat Sister Marivic Tolentino de Guzman na naka-online ka rin para samahan kami sa pagsasayang papawid sa programang Bread of Life. At kayo din po, batiin din po natin ang ating mga kaibigan, kapatid dyan sa Middle East. Nandiyan po ang aking anak sa Saudi Arabia. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Ingatan kayo at patuloy na proteksyonan ng Diyos. Gayon din po ang ating mga kaibigan, mga kapatid dyan sa Australia, dyan po sa lugar ng Spain, sa Madrid. Brother Marlon, good morning. Magandang araw sa inyo dyan. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay sa iba't iba pang bansa, sa Europa, sa Russia, sa mga kalapit bansa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Kasama na po ang China, Hong Kong, Macau, Shanghai, saan man kayo lugar ng China. At maging dyan sa lugar po ng Taiwan, hanggang po dyan sa Vietnam, Indonesia at iba pang mga kalapit bansa. Magandang araw at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kaparehas na oras, ako'y natutuwa na magbabot ng maalab na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos at magalak po tayo at magpuri sa Panginoon sapagkat may programang katulad nito na umaabot sa atin pong spiritual na pangailangan para tayo patuloy na palakasin at patatagin sa ating buhay pananampalataya. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng mga same time dito po sa Pilipinas. So, ngayong umaga tayo po ay magalak at magpuri sa Panginoon sapagkat ang ating patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos ay nagdudulot sa atin po ito ng patuloy na katatagan at encouragement para tayo po ay magpakasipag sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Salamat Sister Merlita Tolentino. Good morning po. Tintino, dyan po sa lugar po yan ng Sultan Kudarat sa Lambayong. Magandang araw po sa inyo dyan at sa lahat ng mga kapatid natin dyan. So patuloy ang ating pagbati sa lahat po ng mga naabot ng programang ito sa anumang lugar, anumang denomination, religion, organization na inyong kinalalagyan. Basta't kayo po ay gutom at gusto nyo na makisalo at makaranas ng pagkilos ng Panginoon, makaranas ng salita ng buhay na salita ng ating Panginoon na nagpapatatag at nagpapaunlad sa ating buhay pananampalataya. Kayo po ay amin pong inayayahan na patuloy tayong magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo nga po ay nasa pagtatalakay po sa aklat ng mga gawa na kung saan ay atin pong masusing pinag-uusapan ang mga detalyadong pangyayari, lalo na po pagkatapos na umakyat ang ating Panginoon, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay nasa bahagi po ng pagpili. So, nakita ko rin naka-online Sister Aurora Roleon na kung saan ito po ay siya po ay may-ari ng travel agency na Crossroad. Salamat, good morning Sister Au. At ako'y natutuwa na nariyan kayo at kasama ko kayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Uy, nakita ko rin ang aking kamanggagawang pastor, Emilio Angkoy from Dinagat Island. Good morning po sa inyong lahat. Sister Mary Irene Dagatag, ang haba ng Emeterio ng kanyang apelyido. Good morning, Kanon din kay Sister Julie Sapitola from Singapore. Naka-online na din po at kasama po natin sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. So magalak at magpuri tayo sa Panginoon sapagkat tayo po ay malaya na nakakapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaral po ay nandito na po tayo sa pagpili ng kahalili ni Judas. Kasi kahapon po ay ating pinag-aralan yung mahalagang pangyayari na nangyari po pagkatapos na mabuhay na magmuli ang ating Panginoon, at ating pinag-aralan po yung ginawa sa kanya ni Judas na pagkakanulo. At dahil sa pagkakanulong yon ay si Judas po ay nagpakamatay. Hindi nakayanan po yung conviction, yung konsensya niya na binagabag po siya. So sa matinding bagabag ay sa halip na itama niya ang kanyang pagkakamali at magsisi, nagpakamatay siya. At sabi ko nga sa inyo, mabigat na kaso po ni Judas
na ikinapahamak niya. Kung nagsisilang siya, sana po ay naligtas siya. Napahamak po si Judas at siguradong hindi siya pupunta sa langit. Ako'y agree doon sa paniniwala na si Judas ay hindi punta ng langit, bagamat kabilang siya sa 12 apostol, sa dahilang pong siya po ay mayroon pong love of money at siya po ay nagpagamit sa dyablo at siya po ay nagpakamatay. Yun ang tatlong matibay na dahilan na si Judas po ay hindi pwedeng maligtas. Okay? So sa buhay po ng tao, pag mayroon kang love of money, kasi hindi mo pwedeng ibigin ang salapi at ibigin ang Diyos ng sabay. So kung mas mabigat sa iyo ang pag-ibig sa salapi, maaring ikapahamak mo yan. At may mga bersikulo tayong binasa kahapon. At yun nga po, pag ikaw ay nagpagamit kay Satanas, siyempre, isasama ka ni Satanas sa impyerno. At yung pangatlo po, pinakamabigat na kasalanan, yung kitilin mo ang iyong buhay na magpakamatay. Kaya nga po, binababalaan ko yung mga tao na dahil lang sa mga problema ay nagpapakamatay. Alam mo, sa Satanas, lahat ng paraan ay gagawin, tutorturin ang isip ng tao para po ma-depress ang tao hanggang sa humantong sa pagpapakamatay. Dahil gusto niya maraming kasama sa impyerno. So, nawa tayo mga anak ng Diyos ay maging mulat sa katotohanan ito para hindi po tayo malinlang, magpaninlang sa mga pandaraya ng dyablo para tayo po ay hindi mapahamak. To God be the glory po. Dapat po tayo po ay patuloy na mag-aral ng kanyang salita para po umunlad at lumago ang ating buhay pananampalataya. Tayo po ay mag-matured at pag tayo po ay matured sa ating spiritual na buhay, lahat ng gawa ng dyablo ay atin pong mapagtatagumpayan. Amen. Kasi minsan po natatalo tayo ng mga pandaraya ni Satanas sa dahilan po na wala pa tayong maturity. Nandun pa po tayo sa pagiging isang baby sa pananampalataya. So hindi pa nagmamature. So alam niyo ang baby ay walang lakas yan sa kanyang sarili. Kaya nga inaalalayan niya inaalagaan niyan. Kasi hindi pa niya kayang mabuhay sa kanyang sarili. So lahat po kailangan pong makaabot sa tinatawag na maturity level para po mapaglabanan niya ang mga lalang ng dyablo at maintindihan niya kung ano ang nararapat, mabuti at nakalulugod sa Panginoon. So dito po tayo sa pag-aaral na po ng salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa. Itutuloy po natin yung naudlot na kung hindi natin natapos kahapon at itutuloy natin ngayon yung pagpili na po sa kahalili ni Judas dahil siya nga po ay nagpakamatay. Sabi dito, verse 20 ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 1 verse 20. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa mga salmo, pabayaan na lang ang kanyang tirahan at dapat walang tumira doon. At nasusulat din, ibibigay na lang sa iba ang kanyang tungkulin. Kaya kinakailangan nating pumili ng mga tao na ipapalit kay Judas na kasama nating magpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat isa siya sa mga kasama natin na naglingkod sa Panginoong Jesus noong nandito pa siya sa mundo, mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na dinala si Jesus sa langit. Verse 23, kaya dalawang lalaki ang kanilang pinagpilian, sina Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas. At bago sila pumili, nanalangin sila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Kaya ipaalam ninyo sa amin kung sino ang dalawang ito ang pipiliin nyo na maging apostol bilang kapalit ni Judas, sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanyang gawain bilang isang apostol at pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Last verse, 26. Pagkatapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila at ang nabunot nila ay si Matias. Kaya't si Matias ang idinagdag sa 11 apostol. Pinagpala po ang bahagi ng kasulatang ating binasa. Purihin po ang ating Panginoon. So, nandito ho tayo sa bahagi ng kasulatang ito na napakahalaga po na mapag-aralan po natin.
So, pray muna po tayo. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa patuloy na pag-iingat at gabay po ninyo sa amin. Patuloy po ninyo kami samahan, patnubayan sa aming pag-aaral sa programang ito ng Bread of Life. At bigyan mo kami ng bukas na kaisipan upang maintindihan namin ang iyong mensahe at magsalita po kayo sa labi ng iyong lingkod na may kapangyarihan sa ikapagpapala ng lahat ng aming mga tagapakinig. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, samahan po ninyo kami, O God. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kaysa ng banal na Espiritu naghahari noon ngayon at magpakailanman, ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen. Glory to Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. So, good morning din po, Sister Leticia de los Reyes, Sister Edna Polanco. So, good morning po. At tayo po ay magsisimula na po sa ating pag-aaral. Kahit po lumabas ang inyong pangalan sa screen, ay hindi na po natin babatiin dahil po magsimula na po tayo sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. So, ang ating topic ngayon ay patungkol po sa tinatawag na eleksyon o pagpili. Ang eleksyon po ay mula sa salitang Latinong electus na ang kahulugan ay pagpili. Yan. Tayo po ay hindi ho magtatagal. 2022 yata may eleksyon na naman tayo. Presidential election pa ito o national o basta tayo po ay papasok sa election. Alam ko po ang Amerika po ay mayroon po silang presidential election at halos lahat ng mga bansa ay nagsasagawa po ng tinatawag na eleksyon, liban lang po doon sa ibang mga bansa na ang kanilang mga namumuno ay hindi ho sila kabilang sa tinatawag na democratic, kasi po pagdating po sa tinatawag na pagpili ay meron pong mga bansa na lalo na po yung hari na automatically pag namatay o nawala yung pinakahari, yung anak ng hari ang hahalili. Meron po kasing mga gobyerno na ang tawag po ay oligarkiya, monarkiya. So yung mga tinatawag na may mga dugong maharlika, yan po ay wala hong mga eleksyon yan. Talagang na nalilipat po automatic do sa anak ang pagiging pinuno. So, iba po ang status po sa banal na kasulatan. Medyo po ang tawag po dito ay sa atin po ay democratic, sa Bible po ay theocratic. Yan, theocratics. So, yung salitang theocratic po ay mula po sa salitang theo, na diyan din po nagmula yung salitang theology. Yan. Pag sinabi pong theology ay study about God. Pag sinabi naman pong theocratic ay paggobyerno o pamamahala mula sa Diyos. Yan. So, gobyerno na pamamahala mula sa Diyos. So, ang theocratic system ay ito po yung pamamaraan ng pagpili sa panahon ng mga apostoles, na kung saan po sa pagpili ay hindi po ito masasabi natin na pamamaraan na katulad ng ginagawa ng ating gobyerno o ng iba pang mga bansa, kasi iba po ang theocratic system. Ang theocratic system po ay binubuo po yan ng mga piling-piling tao. Piling-piling tao ng Diyos yan. Mga man of God. At noon po kasi ay hindi ho kasi kasama sa leadership po ang kababaihan eh. Talagang, aywan ko po, kahit aralin po ninyo walang apostolis na babae. So ngayon may mga
may mga napuntahan po ako mga lugar na yung mga babae ay nagpapatawag ng apostol. Yan. At actually po, tinututulan po ng ibang mga church at denomination yung mga katawagang pastora. Wala daw po sa Bible yun, unbiblical. Yeah. So, kahit po sa paghirang ng mga apostoles, talaga pong mga lalaki lang. Yung pinag-usapan po natin ay yung 12 apostol na hinirang ng Panginoon, na kung saan ay nawala yung isa. So, bakit kaya nung mawala si Judas at sabi ni Pedro ay natungo doon sa lugar na nararapat para sa kanya, bakit kinakailangan humanap ng kahalili? Ayan. Di ba pwedeng mag-move on ang church o ang mga mananampalataya kahit 11 lang ang apostol? Bakit kinakailangan kumuha pa ng kapalit? Pwede naman siguro 11. Ay, wala po tayong magagawa. Yun po ay sistema na sinundan po ng mga piniling tao ng ating Panginoon nung kanyang kapanahunan. Mangyari po kasi isa po sa mga masasabi kong pananaw ko dyan, ideya ko. Ang simbahan po kasi o church ng Panginoon ay tinawag na kalipunan. Ang ibig po sabihin ng iglesia mula sa salitang ecclesia na ang kahulugan po ay kalipunan o grupo ng mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon. So ang kalipunan ng mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon ay inihambing po yan sa isang gusali. Yan, gusali sa isang building. So nandiyan naman po yan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9 na ang sabi ni Pablo, kayo ay gusali ng Diyos. So kung sa isang gusali, ang disenyo po ng gusali ay mayroong 12 haligi. So, kung ang isang haligi ay mawala, hindi po maging balanse yung gusali. Baga matatayo, kulang ng haligi. Kaya, ang iglesia ng ating Panginoon na itinatayo sa panahon ng mga apostoles ay kinakailangan kumpleto ng haligi. Kung may nasira, may nawala, kinakailangan palitan. Yan. So, nandun po tayo sa punto po ng tinatawag na eleksyon o pagpili. At ang pagpili po ay hindi kaparaanan na katulad ng ginagawa ng pagpili ng maraming mga tao. Ito po ay, kung aaralin po natin, ang paraan ng pagpili ng mga apostoles, ang sabi diyan, kinakailangan ay kasama natin mula sa simula. Ayan. Mula nung magministeryo ang Panginoon, kinakailangan ang ipapalit kay Judas ay kasama. Ibig sabihin, sa 12 alagad ng Panginoon na kasama ng Panginoon sa kanyang pagmiministeryo, ay may mga iba pang mga tao na talagang sumusunod o laging kasama nila at nakakarinig sa bawat pangangaral at aral ng ating Panginoon. Na ang gusto ko pong ipaunawa sa inyo, mga iniibig kong mga kapatid, nung panahon ng pagmiministeryo ng Panginoon ay marami talagang mga tao at maraming pwedeng pagpilian. Pero ang pagpili po ay hindi po nagmula sa maraming mga tao. Bakit po? Ang pagpili po, specifically po talaga, dapat po ay nakatuon doon sa tinatawag na, mayroon pong tinatawag na pusong pagka-apostol. Ayan. Kasi po minsan, ang tao, pili na lang ng pili, hindi po masyadong pinag-aaralan yung kanilang pinipili kung sino ito. Ang mga apostolis nung pumili ng kahalili ni Judas, sabi ay kinakailangan, yan ay kasama natin sa simula ng ating ministeryo. Ayan. Nakakaalam ng mga pangyayari, nakarinig ng mga pangaral ng Panginoon, nakakita ng mga himala ng Panginoon, may karanasan sa paglilingkod sa Panginoon.
So ganun po ang pagpili na pinagbatayan nila. At ang sabi po, kung titingnan po nating mabuti ang banal na kasulatang ating binasa, na ang Panginoon ay pumipili. Hindi po siya nakatingin sa personal appearance, kundi nakatingin siya sa puso ng tao. At siyempre ang mga alagad ay mga taong pinili ng Panginoon na didiscern nila sino ba yung nararapat. Ayan. At dalawa po ang kanilang napamilian dito, yung tinatawag na sa verse 25. Ang sabi po dito, na maging ang mga apostol bilang kapalit ni Judas, sapagkat tinalikuran ni Judas ang kanyang gawain bilang apostol. Pumunta siya sa lugar na narapat sa kanya. Pagkatapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila. So, ang paraan ng pagpili ng mga apostoles, una po, tinitingnan yung pinag-aralan nila, mayroong ibig sabing karanasan sa Panginoon. May karanasan sa Panginoon. Ang puso ay sa Panginoon. At pangalawa po na batayan, ginawa nila bago sila gumawa ng pagpili ay nanalangin. At yung pangatlo, nagpalabunutan. Okay. So, mayroon pong tinatawag na mga qualification. Ayan, qualification. Una po, may karanasan sa Panginoon, kasama nila mula nung mag-ministry ang Panginoong Jesus. At ang sunod po dito, na kung titingnan po natin mabuti, na ang bahagi ng kasulatang ating binasa, bukod sa sila ay talagang may karanasan sa Panginoon, eh hindi kaagad-agad pinili, sila po ay nanalangin. Yan, nanalangin. At yung pangatlo ay nagpalabunutan. Alam mo ninyo, maging sa mga lokal na simbahan ay dapat po maging maselan po tayo sa pagpili at paglagay ng mga nangunguna at mga nagpapastor at magpapastor, mga nagtuturo at nangangaral. Kailangan po, mayroon po tayong pinagbabatayan. Number 1 po yung tinatawag na mayroong spiritual maturity. Kasi po, maging si Pablo ay nagsabi niya na ang pipiliin ninyo, sabi niya doon kay Timothy, ang pipiliin ninyo ay yung matagal na sa pananampalataya, huwag yung baguhan, baka yan ay maging palalo, hambog, umayabang, ikakapahamak niya yan. Kasi po minsan, hindi pa panahon, inilalagay na natin sa tungkulin, tapos hindi natin ipinanalangin mabuti, hindi tayo gumamit ng batayang biblikal, kaya po minsan palpak. Alam mo ninyo, ang ikinatatatag at ikinauunlad ng isang samahan, lalong-lalo na po sa simbahan, sa mga church organization, ay yung maling leadership, maling pamamalakad, maling sistema. Once nang maging sistema po ay hindi maging biblical, hindi po magre-resulta ng maganda yan. Ibig sabihin, dapat po, ang pamamalakad sa bawat simbahan organization ay nababatay sa sistema ng mga apostolis. Tiyatawag nating theocratic. Sistema o pamamalakad na nasa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo at nasa sistema na ginawa ng mga unang alagad ng Panginoon. Sapagkat si Pablo nga ay may babala, sabi niya, kahimat kami o anghel ang magturo at mangaral. Kung hindi batay sa sistema namin, ay huwag ninyong tanggapin, itakwil ninyo. Kung iba sa ibanghilyo na ipinangaral namin at itinuro sa inyo, ay huwag ninyong tanggapin. Kaya nga po, nagkakahetot-hetot at nagkakawindang-windang, nagkakabuhol-buhol ang mga simbahan. Minsan, nagkakaroon ng maraming mga problema at kaguluhan kasi mali po minsan yung sistema eh. Alam po ninyo kung bakit? Bigyan ko kayo ng mga halimbawa ng maling sistema. Kung halimbawa, kailangan may papalitan. Ang pagbabatayan, kailangan ay may pera yan. Kailangan ay may pinag-aralan yan. Hindi ko naman sinasabing masama yun na piliin natin. Pero yun ang sukatan ng tao eh.
Ay pinag-aralan yan. O yan, may pera yan. Eh kaso ay baguhan, tapos immature, hindi malago sa pananampalataya, baby Christian. Tapos ilalagay mo sa posisyon sa simbahan. Ay yung iba naman ay anak ng pastor yan. Yan ang gawin nating pastor. Wala namang maturity. Wala yung maayos na puso. Kasi sabi diyan, ang Diyos pumipili, ang tinitingnan ay puso. Eh, nabasa naman natin dito sa bahagi ng kasulatang binasa natin yung tao po ay pili ng pili hindi pinag-aaralang mabuti yung katangian ng taong pinipili. Kahit dito po sa ating gobyerno kung sino yung ma-influensya, kung sino yung may pera, yun ang napipili. O kaya po minsan, hindi nagiging gandang takbo ng gobyerno. Wala ho sa batayan ng Diyos, hindi talaga pinili ng Diyos. Dahil minsan sa kagustuhan ng tao, hindi. Sabi ni Lord, sige, bahala kayo. Yan ang pinili nyo. Kung ano ang kasapitan ninyo, anong kahinatnan ninyo, magdusa kayo. Pinili ninyo yan So, ganun din po sa buhay po natin, mga kapatid kong minamahal, na gusto ko pong bigyang diin. Mahalaga po na tama ang puso. Alam po ninyo, sa atin, pang-araw-araw na buhay, tayo pong lahat ay humaharap ng tinatawag na eleksyon. Bakit po? Araw-araw po mayroon po tayong eleksyon. Anong klaseng eleksyon yan? Ay mula nga sa salitang electus, pagpili Bawat araw, mayroon kang eleksyon. Bakit? Piliin mo kung ikaw ay susunod o susuhay sa Diyos. Piliin mo kung lalakad ka sa matuwid o lalakad ka sa kalikuan. Piliin mo kung maninindigan ka sa katotohanan o maninindigan ka sa kalikuan. Piliin mo kung ano yung higit na mabuti na nakakalugod sa Panginoon. Piliin mo yung bagay na makapagbibigay ng karangalan sa Diyos at huwag kang pumili batay sa sarili mong isip o sa kaparaanan ng tao. Piliin mo kung ano yung nais ng Panginoon. Kaya bawat araw may pagpili ang tao, kinakaharap na tinatawag na eleksyon. Ayan. Glory to God. So, naintindihan po natin. So, ngayon po, balik tayo doon sa pagpili sa magiging apostoles na kung saan ay sa dalawang pinagpilian ay si Matias po yung napili. Pero po hindi ibig sabihin na hindi na marapat yung iba. Talagang wala po tayong magagawa. May mga itinalaga talaga ang Diyos sa natatanging tungkulin at gawain na mula pa sa pagkabata nila, may plano na ang Diyos sa buhay nila. Na pagdating nila sa edad na yun, pagdating sa ganung panahon, sila ay pinili ng Diyos na maging isa sa kanyang alagad o mayroon siyang natatanging misyon at gawain na gagampanan. Ayan. So, ang pagpili nila ay tatlong kaparaanan po ang makikita natin. Una, tumingin sila sa puso ng tao o tinatawag na maturity. May discernment siyempre yung mga apostoles. Nakikita nila na maganda ang puso ng taong ito. May maturity ito, kasama natin ito, magandang buhay nito. Kaya isa yan sa qualification na pwede siyang madagdag sa atin na ika-12 kasi nga nawala yung si Judas. So pangalawa, sila po ay nanalangin. So kapag po tayo po ay mayroong mga pagpili at desisyon na ginagawa sa bawat araw ng ating buhay, mahalaga po lagi tayong nananalangin. Yan, isinasangguni natin sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po ay may sulat po sa aklat ng Kawikaan na sanggunian natin siya sa lahat ng ating mga plano o balakid sa buhay at kanya tayong itutumpak sa lahat ng ating mga lakad. Yan. Sanggunian natin siya sa ating mga balak at kanya tayong itutumpak sa lahat ng ating mga lakad. So ang ibig sabihin po yung salitang pagsangguni, lagi pong manalangin. So maaring may desisyon ka, may gusto kang gawin, may gusto kang mangyari, pero manalangin tayo sa Panginoon na, Panginoon, kalooban mo ba ito? Patnubayan mo ako, Panginoon, kung ito yung gusto mo, nawa ito'y magkaroon ng katuparan. At huwag po tayong masyadong maging makasarili sa pagdidesisyon na pag gusto natin by force. Kasi minsan,
Hindi na kagustuhan ng Diyos ang nasusunod, kagustuhan na natin. Tapos pag pumalpak, nagka-problema, sisisihin natin ang Diyos. Sasabihin, Lord, bakit hindi mo ako sinamahan? Bakit hindi mo ako pinapagtagumpay? Bakit hindi nag-success itong aking mga ginawa, itong planong ito? Grabe ka naman, Lord. So, minsan po, ganun ang tao. Gagawa ng desisyon, sarili niyang desisyon. Hindi niya sinanggunihan ang Panginoon, hindi niya ipinag-pray. Pagkatapos, pag pumalpak, sa Diyos ang sisi. Wag na wang mangyari yon. So, sa lahat ng ating mga lakad, lahat ng ating gagawin, sanggunian natin siya sa lahat ng ating balak at tayo ay kanyang itutumpak sa lahat ng ating lakad. At sigurado yan, pagka sinangguni mo sa Panginoon at will ni Lord at kalooban ng Diyos yan, tagumpayan. Pag ang iyong ginawa at desisyon ay pumalpak, desisyon mo yan. Kasi pag galing talaga sa Diyos at kalooban ng Diyos, tagumpayan. Pag palpak yan, ibig sabihin, sariling gusto mo yan. Ayan. So, mahalaga yung tinatawag na pananalangin kapag tayo po ay may mga desisyon at mga gustong gawin. Lalo na po sa pagpili ng mga gusto natin na o kung mayroon tayong minimiti na mga posisyon, mga gustong gampanan sa simbahan, ipag-pray natin ang gusto yan. So, lahat naman tayo tinawag ng mga mananampalataya tayong mga Kristiyano. Tinawag tayo ng Panginoon. Pero, lagi nating ipapanalangin kung saan tayo talaga dapat gamitin, dapat magpagamit. So, sabi ko nga sa inyo, may mga tao talaga na nakatalaga sila sa natatanging gawain. Mayroong ginawang paghirang ang Diyos sa kanila. So, marami ang tinawag, kakaunti ang nahirang. Kasi may mga tao talagang hinirang sa mga natatanging gawain na dapat nilang gampanan. So katulad po halimbawa sa akin, ay sino bang mag-aakala na ako na isang magsasaka, na ako na walang mataas na pinag-aralan, sino bang mag-aakala na ako na isang mabibilang lang sa mga pangkaraniwang tao na katulad din sa mga apostolis, ng mga mangingisda. Ay, isa pala ako sa pinahira ng Diyos mula sa aking pagkabata, na ako pala'y nakatalaga sa ganitong gawain, na darating pala yung panahon, ako ay mahihiram, na isang ibanghilista ako pala ay mau-ordain, at ang pagiging ibanghilista ko ay hindi lamang pang-local, kundi maging international, dahil nga tayo po ay nakapag-travel at nakapag-mission na po sa iba't ibang mga bansa, na kahit hindi ho tayo masyadong magaling mag-English, ay ginagamit tayo ng Panginoon na nagdadala ng mabuting balita at maraming mga tao ang nai-encourage, napapalakas, napapatatag ang kanilang pananampalataya. Hindi lang dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga bansa. At hindi lamang po iisang church, congregation, denomination ang ng mga napagmiministeryuhan natin. At sino bang mag-aakala na ang paghirang at pagtawag ng Diyos sa akin at paglagay sa gawain bilang ibanghilista, ako pala ay mangangaral sa mga kamusliman, mangangaral pala ako sa mga tribe, iba't ibang mga tribo, at makakaikot pala ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, makakapagsalita sa mga Methodist, mga Baptist, mga Protestant church, Evangelical church, sa mga Presbyterian church, sa mga Pentecostal church, hanggang po sa mga Catholic church. Ako nga lang po siguro yung nakapangaral po sa St. Peter Cathedral ng Davao City, sa San Pedro Cathedral, at ako po yung naimbitahan at naging tagapagsalita po ng 45 charismatic. Napakaraming tao po dyan po sa parte po ng Davao City. So may mga ibang pinili, may mga hinirang din na mga pastor, mga evangelist, pero hindi sila itinalaga sa ganung gawain. Ay ako po, dual function po. Talaga pong nakakapag-minister tayo sa mga Catholic, sa mga Presbyterian, sa mga Methodist, sa mga Baptist, iba-ibang grupo. Abay, nung nandun po ako sa Masbate City, ay 5 Baptist church yung nag-invite sa akin, nagpakrusada, Baptist church po yan. At sa Evangelical church naman, yung Chinese church sa Butuan City, na-invite po ako magsalita doon sa Chinese church. At pagkatapos dito din po sa amin, sa Dait, mayroon din po dito Chinese church, na imbitahan din po tayo, nakapag-minister po tayo dyan. Evangelical din po yan, Protestant church. At sa Catholic church po, ay ginamit din po tayo. Yan po sa Shalom Catholic Charismatic, at kaibigan po natin si Father R.T. Diriba, na founder at spiritual director po ng Shalom Catholic Charismatic. So, ibig sabihin, yung function ko po bilang isang ebanghilista ay hindi lamang po
nakatuon doon sa isang grupo ng pananampalataya. So ginagamit tayo sa Catholic, sa Baptist, sa hindi Catholic, sa ibang denomination, ibang religion, ibang organization. Ganun po ang ating disenyo. Kaya nga po, ito pong programang ito, sabi ko sa inyo, ang Bread of Life program ay ng sectarian. Isang grupo na walang kinikilingan, walang itinatangi. Lahat po dito ay welcome. Basta gusto po makinig, makipag-aralan sa salita ng Diyos, kayo po ay welcome. Kasi po tayo ay pinili ng Panginoon sa ganitong gawain bilang ibanghilista dahil hindi po naging maluwag na ngayon ang pagmimisyon dahil ako po isang missionary na nagtatravel sa iba't ibang lugar ng ating bansa sa Luzon, Visayas, Mindanao at nagtatravel sa iba't ibang bansa ay kaso po ay nagka-lockdown tayo dahil po sa pandemya o pandemic ay hindi na po malaya ang ating gawaing pagmimisyon at salamat na mayroong ganitong klase ng Facebook at nakakapag-live streaming tayo na nagiging daan para maabot natin ang marami nating mga kababayang Pilipino. Purihin po ang Diyos na nagagampanan ko ang aking gawain bilang isang missionary, evangelist at patuloy na nakapangaral ng salita ng Diyos. Dahil ako'y naniniwala, ako'y pinili at hinirang ng Diyos mula pa po sa aking pagkabata, nakatalaga na po ako na darating ang mga panahon pagsapit ko ng line of 5, pagkatangayin po ako po'y mag-56 na po sa December 1 po ang birthday ko, ay ako po ay gagamitin ng Diyos bilang isang mangangaral sa pamagitan po ng live streaming at kayo ay kabilang sa mga nakakapakinig doon. So may pagpili po na ginagawa sa pamagitan po ng masinsinang pananalangin. So marami po ang nag-pray sa akin, in-ordain po ako, at dito po mismo po ako sa bayan ng Labo na-ordain po ako as an evangelist, missionary, at marami po ngayon, tiyatawag nila po ako dito, bishop na daw po ako, bishop ang tawag nila sa akin, kinikilala na po nila akong bishop. Dahil nga po, doon sa mga karanasan at ginawa ng Diyos sa buhay ko, ay nakapag-minister tayo sa iba't ibang denomination, nire-respeto at ginagalang tayo bilang mangangaral ng salita ng Panginoon. So, bago po ako naitalaga sa ganitong gawain, ay marami din po ang nanalangin at ako mismo ay nanalangin para po ako ay gamitin ng Panginoon. So, yun po ay kaparaanan ng Diyos kapag tayo po ay pinipili o napipili, nahihirang o nahirang, mayroon pong tinatawag na pananalangin. At ang mga alagad, bago po napili, ito po si Matias bilang ikalabindalawang apostol, sila po ay dumako po sa pananalangin. Kaya po, sa bawat mga pagpili, sabi ko nga, maging sa pang-araw-araw na buhay natin, desisyon natin, mayroon tayong mga dapat pagpasyahan, mayroon tayong dapat piliin, at higit sa lahat na pipiliin natin yung nasa kalooban ng Panginoon, yung gusto ng Diyos, hindi yung sariling gusto mo, hindi yung gusto ng kung sinong tao. Kailangan yung gusto ng Diyos. At yun nga, para makuha natin yung eksaktong gusto ng Diyos, kinakailangan tayo po ay manalangin ng buong taimtim. Yan. So, hindi sila basta pumili ng walang prayer. Tama po ba? Sila po ay mayroon pong prayer na ginawa. Kaya po, sa bawat desisyon at pagpapasyang ginagawa natin, mahalaga po yung tayo po ay nagkakaroon ng masinsinang pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. So, ano po? So, yung pangatlo po dyan, kahit na sila po ay nanalangin, kahit nakita nila na mayroong spiritual maturity, nakakaalam, may karanasan na kasama nila, yung mga tao na yun, 2 tao na pinili nila, ay hindi kaagad-agad nila isinagawa yung paghirang o pagtatalaga doon sa gawain ng pagiging apostol. Ano pa po ang sunod na ginawa? Pangatlo, nagpalabunutan sila. Ayan. So, alam naman natin yung paraan ng palabunutan. So, maaring gumamit sila ng mga papel, sinulat yung pangalan ng dalawa, tapos may mga iba pang mga blankong papel doon. So, kung sino yung makakuha ng may pangalan, ay di sila yung nahirang kung alin ang mapili. So, nagpalabunutan sila. So, ibig sabihin, hindi ka agad-agad. May mga step-by-step pamamaraan kung paano napipili ang mga nais ng Panginoon. Kasi ayaw ho nila na
kagustuhan ng sino man o kagustuhan lamang ng mga apostoles ang manaig. Talagang ang gusto nila ay kagustuhan ng Panginoon. Kaya po, nagkaroon ng palabunutan. Ayan, nagpalabunutan po sila. At ang sabi po sa bahagi ng kasulatan, sa dalawang pinagpilian, ang napili po ay si Mateas. Kaya po, yung 12 apostol ay muling nabuo. So dapat po nating malaman, mga iniibig ko mga kapatid, ang church ng Panginoon, nung panahong nagmi-ministeryo, o nasa kalagayang tao pa ang ating Panginoon, hindi pa po nakatayo. Kaya nga ipinahayag niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin, hindi pa nakatayo, itatayo pa lang. At katulad nga ng isang gusali, mayroon 12 haligi. Ay nadamage yung isa, kaya pumili ng kapalit. At ang napiling kapalit nga, ay ito si Matias. Pero, hindi kaagad-agad na tayo. Sapagkat hindi naman po pwedeng mabuo ang isang gusali na 12 haligi lang. O diba? Pag ikaw ay nagtayo ng isang building at ang simbahan o church na itinatayo ay itinulad nga sa isang gusali o building, kung mayroon ng 12 haligi, hindi pwedeng sabihin, ay yan ay gusali na yan. No. O diba? Hanggang sa mula sa 12 ay mayroon pang tinatawag na 72 disciple. At dito nga sa Book of Acts na binasa natin ay 120 yung mga nagkakatipon dyan. At nung mangaral si Pedro, nung Day of Pentecost, pag-aaralan na po natin yan sa sunod na araw, may na-convert na 3,000 na nagpabaptize. So, ang ibig sabihin, mula sa 12, mayroong 72, naging 120, iyon na po yung mga, kung sa building na itinatayo, doon na po manggagaling yung mga trusses, mga tawag sa mga nagpapanday ng gusali, ay mga kahabaan, mga biga, yan. Doon na po yung mga trusses. Doon na po ilalagay yung iba't ibang mga parte na kung sa isang buong building, isang buong bahay, may bintana, may pinto, at iba't iba pang mga mahalagang bahagi ng building. Ganon din po ang grupo ng mananampalataya na tinawag nating iglesia, kalipunan ng mga taong tinawag ng Panginoon. So kinakailangan marami yung makonvert dahil sila yung tatawaging iglesia. Ayan. So, sa panahon ng Panginoon, hindi pa nakatayo ang simbahan o iglesia, itatayo pa lang. At ang ibig sabihin po, nung pagsabi niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, siya po ang magiging pangunahing kagamitan para po maitayo o maitatag po ang simbahan. Kaya siya po ang halos presiding dito eh. Siya po ang nagsasalita agad. Namatay na si Judas, kailangan magkumuha na tayo ng kahalili. Parang siya po yung tatay-tatay na nagdidesisyon sa grupo ng mga apostoles. At pagdating nga po sa Day of Pentecost, siya yung pangunahing speaker. Tatalakayin natin yan sa araw ng bukas. So, si Pedro ay isa sa pangunahing kasangkapan para maitayo ang iglesia at ang church ng Panginoon. At ito nga po, nung maitayo po ang simbahan, panahon ng Pentecost Day at panahon ng mga apostoles, doon po naitayo ang tinatawag na kalipunan o grupo ng mga mananampalataya, mga taong tinawag ng Panginoon. So, ako ay nangangaral ngayon sa inyo para patuloy kayong i-encourage. Dahil ang church ng Panginoon sa huling panahon ito ay patuloy na isinasaayos dahil po maraming parte po ng simbahan ngayon may depekto o diferensya. So, babalik ang Panginoon, ang babalikan niya na iglesia o simbahan ay isang maayos na simbahan. Walang batik, walang pulubot, walang diferensya.
Kaya po, puspusan ng ating mga pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos para po ang bawat tao ay hubugin sa mga aral at tuntunin ng Panginoon, kasi hindi sila pwedeng humarap sa Diyos na hindi maayos ang kanilang buhay. Kaya kaibigan kong kapatid, sa muling pagbabalik ni Kristo, yung simbahang itinayo ng mga apostoles doon sa Jerusalem na nagpatuloy sa lahat ng mga mananampalataya sa panahon ito, kayo po yung iglesia ng Panginoon. Babalikan po tayo ng Panginoon at dadalhin tayo sa lugar na inihanda niya sa kalangitan. Kaya kaming mga mangangaral, ang tungkulin namin, kayo ay patuloy na i-encourage, patatagin at palakasin ang loob para sa pagbalik ng Panginoon. Karapat dapat tayo na sumalubong, karapat dapat tayo na pumasok sa tahanang inihanda niya sa kalangitan. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at pagsubaybay sa programa pong ito. At muli po, pansamantala po tayo magtatapos sa pagsasaimpapawid ng programang Bread of Life. Magpapatuloy po tayo sa araw ng bukas. Chapter 2 na po tayo ng Aklat ng Mga Gawa. At ang aking dalangin, kayo po ay ng mga pinili. Kayo ay mga hinirang ng ating Panginoon. At dapat po ay huwag po tayong padalos-dalos sa bawat araw ng ating buhay. Mahalaga po yung tinatawag na pagpapasya na hindi lang galing sa ating sarili, kundi nagpapasya tayo galing sa kalooban ng Panginoon. Sanggunian natin ang Diyos sa lahat ng ating mga balak at Kanya tayong itutumpak sa lahat ng ating mga lakad. Pagpalain tayo ng Diyos at magandang umaga po muli sa inyong lahat. At tayo po ay manalangin. Glory to Christ Jesus. Mahal na Diyos, ang maraming makapangyarihan sa lahat, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Salamat po na natapos kami sa chapter 1 ng Aklat ng Mga Gawa. Dito po ay masusi namin sinuri, pinag-aralan, at dito po ay nakita po namin, Panginoon, na hindi mo papayagan na ang iyong simbahan ay hindi maayos. Kung mayroong diferensya, mayroong kakulangan, nais mo, Panginoon, ito ay mapunan. At nung magkulang nga po sa mga apostolis na pinakanghaligi ng iyong simbahan na itatayo sa pangunguna ng mga apostolis, ipinakita po ninyo sa Aklat ng Mga Gawa na kayo po ay nagpili, naghirang at hinirang si Matias para mabuong muli ang 12 na mga apostoles. So dalangin din po namin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa aming mga simbahan, organisasyon, kinalalagyan. Manawa, Panginoon, kayo po ang siyang pumili at humirang ng nararapat. At nawa, O Diyos, maging sa aming personal na buhay, kayo po ang nakakaalam ng higit na mabuti para sa amin. Patnubayan niyo po kami sa bawat araw ng mga pagdesisyon, ng pagpili, ng pagpapasya na aming ginagawa, lalo na po, Panginoon, sa mga sensitibong sitwasyon. Tulungan mo kami na magpasya ng tama na yung kalooban mo ang masunod at hindi ang sarili naming kalooban. Patuloy mo rin kami samahan at pagpalain, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na gawain sa araw na ito, anuman ang mga gusto naming gawin, mangyari, minimithi namin, loobin mo, Panginoon, na magkaroon po ng katuparan. Kayo ang Diyos na buhay, na patuloy na kumilo sa amin. Samahan mo kami sa lahat ng aming mga desisyon. Ikaw lang ang maparangalan at maluwalhati. Nawa, ang bawat pasya namin ay iyong pasya. Ang nais namin ay siya mong nais. At makapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Yun pong may mga prayer requests. May mga nag-message po sa akin na mayroong may sakit, may na-stroke. So, kaibigan, kapatid, samahan mo ako sa panalangin ito at ipapanalangin natin ang inyong mga relatives na mayroong karamdaman. Nakikita ka ng Panginoon, kilala ka ng Panginoon, at alam ng Panginoon ang iyong problema at ang hangarin ng iyong puso na magkaroon ng kagalingan ang iyong relatives. So, yung iba pang mga may sakit, may problema na nais ninyo na matugunan, katagpuin ng Panginoon, sige po, itaas po natin sa panalangin sa Panginoon. Yes, O Lord, we glorify your holy name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Narito po, Panginoon, ang aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Mayroon pong mga ilan nag-message at humingi ng prayer request sa akin para sa relatives nila na nagkaroon ng sakit, na stroke. Kilala mo sila, Panginoon, at alam mo kung nasaan lugar sila. Lord, sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko, iunat mong iyong mapagpalang kamay, hipuin ang taong ito na may sakit,
na ang pagka-paralyze, ang pagka-stroke niya ay hindi maging dahilan ng kanya ikamamatay, kundi sa himala at awa ng Panginoon siya ay makarecover at matanggap niya ang kagalingan mula sa iyo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At ang iba pang mga may prayer request na may sakit, ano pa man ang sakit na yan, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa bituka, sakit sa dugo, sakit sa baga, sakit man yan na rheuma, arthritis, maging yan ay cancer, maging yan ay coronavirus, anumang sakit yan mula ulo hanggang talampakan, sa pangalan ni Jesus, ako ay nagdi-declare ng miracle healing, receive your healing in Jesus' name. At tunay nga na maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, maranasan mo ang himala ng Diyos sa pangalan ni Jesucristong bugtong na anak ng Diyos, dumaloy ang himala ng kagalingan. At kaya hindi sa iba pang mga pangangailangan, ito man ay pinansyal, ito man ay pangangailangan sa trabaho o ano pa mang pangangailangan na nais ng bawat isa, gusto nila Panginoon na matugunan, maghimala ka po at maranasan nila Panginoon ang pagkilos mo sa kanilang buhay na masolve ang kanilang mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At kung ito man ay kakapusan sa pinansyal, niwala po ako, you are Jehovah provider all sa lahat ng aming pangangailangan at lahat ay iyo pong kayang katagpuin at tugunin. At ano pa man ang mga problema na dinadala ng sino man na ngayon ay nilalapit sa iyo, nawa Panginoon, abutin mo sila na iyong mapagpalang kamay, ang himala at pagpapala ay maranasan po nila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat Panginoon sapagkat sa umaga pong ito, tinugon niyo po kami, pinagpala niyo kami, pinaghimalaan niyo kami, pinagaling niyo ang mga may sakit, at patuloy kayong gagawa nakasama namin sa ilalim ng programang ito ng Bread of Life. Ikaw lang po ang maitaas at maparangalan maluwalhati sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Salamat po, mahal na tagapakinig at tagasubaybay sa programang ito ng Bread of Life. Muli ang inyong lingkod si Evangelist Rodrigo Baco sa ipansamantalang namamaalam. Hanggang po sa muli, sa araw po uli ng bukas, magsama-sama tayo sa programang ito. Laging sumaatin ang Panginoon at sa lahat ng ating gagawin, tayo nawa ay maging matagumpay at maging tama ang bawat desisyon natin, bigyan ng karangalan at parangal ang ating Panginoon. To God be the glory. Bye-bye. Bye-bye po.